Paano kung gamitan na lang natin ng espiritu na pag-atake tong mga zombies na to? Para naman magsibagsaka na sila. Pagkatapos, edi saka tayong tumakas papunta dun sa... Teka nga, Haring Whitey, saan nga yung pupuntahan nating mga panday? Gawing kanluran mula dito. 3 oras na paglalakad kung papalarin. Ang parteng iyon ng kagubatan ay hindi nang naaabot pa ng sinag ng araw. Kaya naman, asahan nyo na ang madilim na kapaligiran at mga nilalang ng gabi na doong namamalagi. Ngunit hindi yun ang problema natin sa ngayon. Ang mga nilalang na yan, kahit pang subukan mo, ang pagputol-putulin, ang tilamsik ng kanilang mga dugo, ay labis na makamandag. Kaunti lamang nito ang mapunta sa iyong balat at naabsorba ng iyong sistema. Maaaring makaapekto na sa iyong pag-iisip. Maaaring pati kayo matulad sa kanila. Kung ganon, may rabies din pala mga zombies na yan. Abay, hindi pa na tayong pwedeng basta-basta na lang sumalakay. Bahala ko pa namang gawin silang mga tosino. Kaya nga lang baka pati si Amoy Lupa maging zombie kapag yan ang mga pinapak niya. Alam nyo, may ibang kaparaanan kung ibig nyong makaalis na dito sa Palanas. At kung nagmamadali kayo, maaari nyo namang matakasan ang mga nilalang na yan. Talaga, tanda? Sige, sabihin mo sa amin. Paano ba naming matatakasan yung mga zombies na yan? Nalibad-baran na ako Nasasuffocate na ako dito. Kanina pa tayong nag-aantay. Halos magdamag na yata Mag-excuse me kayo. Hehehehehe. Patawa ba yon, tanda? Hindi kang nakakatawa. Ihagis kaya kita dyan sa mga zombie para makatakas kami. Para may papakin man lamang sila. Kaya nga lang sabi nyo mahilig yan sa mga utak. Mukhang magiging malnourished ang mga yan pag kayong kinain. Wala silang mapapakinabangan sa ulo nyo. Buset! Hindi akong tanga, ano? Lalong-lalo na, may utak ako. Baka nga mas mataba pa ang utak ko kumpara sa inyo. Kung ibig nyo at nagmamadali kayong umalis, kailangan nyong linlangin sila sa pamamagitan ng mga liwanag sa kalangitan. Gamit ito, makukuha nyo ang atensyon nila at pagmamasdan nila ang liwanag. Hanggat naroroon ito at lumulutang, ngunit wag nyong sasagiin sino man sa kanila dahil magkakarugtong ang kanilang pandama at isipan. Isa man sa kanila ang mabangga nyo at matabig, lahat sila maitutuon ng atensyon sa inyo at hindi nyong gugustuhin siguro ang makulong kayo sa dagat ng mga buhay na bangkay. Mukhang masyado namang nakakatakot yung kaparaanan. Wala na bang option B? Bakit yan lang ang tinuturo nyo sa amin? Hindi ba pwedeng patulugin na lamang silang lahat? Siya nga pala, nakaligtaan ko. Dumudura ang mga yan. Ipagdasal nyo, hindi kayong matamaan ng laway nila. Dahil kapag nagkataon, makakasama nyo na sila at magiging tropa pips nyo. Alam mo paring Jimeno, kung hindi lang nagsasalita itong matandang to, mapagkakamalan ko siyang kasama ng mga zombies na to. Tingnan mo yung mga ngipin niya, tsaka yung mata niya. Parang kung saan-saang direksyon papunta. Tsaka, tingnan mo naman, iilan na lang ang buhok niya. Oo nga, Kulas. Parang mapagkakamalan mo talaga siya. Kanina nga nung papunta pa lang tayo dito at nakita ko siya sa tuktok. Babanatanong ko na sana kasi akala ko sambis din siya. Mabuti nagsalita. Kung binanatan mo, edi
walang maingay ngayon paring ni Meno. Ayan tuloy, ang sakit-sakit sa tenga. Tsaka yung mga joke niya, walay, hindi man lang akong natatawa. Mag-excuse me ka daw sa mga zombie. Kung makalait ka naman paring kulas, akala mo naman, ikaw, magaling mag-jokes? Walay din naman ang mga jokes mo kung minsan ha. O sige nga, ikaw ba meron? Ako pa ba? First order ako sa mga jokes nung nag-aaral pa ako. Sige, ito. Bakit hindi mahilig sa mga fast food yung mga zombies? Meron bang ganun? Hindi naman nila alam ang mga fast food eh. Di siyempre hindi silang mahilig doon. Bopols, hindi ka talaga marunong. O sige nga, Seret, ikaw nga. Bakit? Kasi, fast food nga eh. Paano nilang mahahabol yun? Di ba ang kupad-kupad nilang kumilos? 1 points? Oo nga hindi kong naisip yun ah. Kailan ka bang nag-isip? O sige, ito last na. Bakit hindi mahilig sa mga komedyante ang mga zombies na yan? Pwede ba yun? Paano naman nilang malalaman na komedyante ang isang nilalang nakakainin nila? Ano yun? Tumatawa-tawa bago siyang kainin? Sagutin mo na lang. Bakit nga? Ikaw hindi ka marunong makisama sa joke ko eh. Oh, sige. Bakit? Kasi, kakatuwa yung lasa ng mga komedyante. Ay, walay. Magda-joke ka na laang. Wala pang kwenta. Akala mo naman nakakatawa talaga. Paring Himino, mukhang sumasama ang hangin dito. May mga bubuyog ng papalapit ng papalapit. Ang babantot pa. Halika na nga, wag na tayo dito. Wala naman maboyog tsaka hindi naman mabantot ang amoy. Ano bang pinagsasabi mo dyan? May problema na yata yung hilong mo? Nang aasar yata ang isa din eh. Ay, tandaan mo, malapit ang bibig mo sa ilong mo. Bakit hindi mo nang i-check kung ikaw yung nangangamoy? Bakit ko gagawin yun? Ikaw si Mr. Panching ko. Di ikaw ang mag-check. KSP, bida-bida ka. Panira ka sa moment naming nagjo-joke-joke dito. Ikaw talaga, kumpadre. Nakita mo namang nagkakatuwa yung dalawa. Inabala mo pa. Hindi ka namang makikisali. Mapanira ka talaga. Kaya naman maraming kabataan ang nagagalit sa'yo kahit doon sa atin eh. Hindi naman ako mapanira Gusto ko nga laang sumali sa kanila. Pero, umewas. Sa palagay ko, hindi nilang kayang tanggapin na mas magaling ako sa kanilang mag-joke. Narinig ko yun. Anong magaling ka mag-joke kaysa sa akin? First honor kaya ako sa eskwela namin. Sige nga, bibigyan kita ng 1 chance. Hindi mo yung pagsisisihan. O sige, bakit sinasabing pinaka-loyal ang mga zombies pagdating sa'yo? Kasi patay na patay sila sa'yo. Basic. Lechogas ka, Bakit sinagot mo kaagad? Di ba nagtatanong ka sa akin? Kabastusan naman kung hindi namin yung sasagutin. Tsaka, ang talino ko kaya? Tama ako Ang baduy naman ng joke mo? Wala namang iba nun? Ako, meron din akong joke. Si Nilta ba magpapakamatay? May joke din daw. Pabayaan natin at payagan nyo na. Baka mamaya papakin na siya ng mga zombies eh. Sige na Nilta ba? Bitaw na ng joke mo. Siguraduhin mo nakakatawa yan, kundi iitsa kita dyan sa mga zombie. Bakit nangangain ng mga tao ang mga zombies? Ano ang iniisip nila? What? Ang haba naman ng joke mo. Meron bang sagot yan? Sige nga, bakit? Kasi nagugutom sila. Nakakatawa, di ba? Paring Meno, samahan mo nga ako at tingnan natin kung may madadaanan tayo dun. Ay, kawawa naman ng taong ito. Natawa siya sa sarili niyang joke na walang kwenta. Halina kayo,
Baka naman mahawa pa kayo dyan kay Neil Taba. Ay, babalik na ako doon kay Officer Gwen at baka hinahanap na ako. Mabuti pa nga bumalik na tayo doon. Marami pa tayo kailangan gawin. Baka iwanan na lang tayo bigla na magayon. Uy, saan kayo pupunta? Ito naman oh, di na mabiro. Di na mabiro. Ang galing kong mag-joke, Ninang. Ay nako Nel, iho. Nakakaawa ka naman. Ang lungkot siguro ng kabataan mo. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga, masaya ka sa sarili mong biro. Pero, seryosong usapan, Tatang. Yaman din lang na ikaw ay matagal nang nakatira dito. Ano ba talaga ang kaparaanan upang makaalis kami dito? Yun na nga, kailangan nyong lumikha ng isang kakaiba at malakas na liwanag, sapat upang makuha ang atensyon nila. Dahil hindi kong malaman ang kadahilanan, ngunit sa tuwing makikita nila ang bilog na buwan na nagniningning sa kalangitan, natitigilan sila, hindi gumagalaw, maliban na lamang kung matakpan ng ulap ang buwan. Kaya sa tingin ko, mas mataas ang pag-asa nyo kung yun ang gagawin nyo dahil kung aantayin nyo ang mga yan na maglahong muli, baka abutan kayo ng 1 buwan dito. At hindi kayo maaaring kumain ng mga inimba kong pagkain. Sa akin lamang yon. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip na kayo ng kaparaanan para makalika ng liwanag. Kung gayon, akala ko nagbibiro ka nang sabihin mong liwanag. Yun lang naman pala kailangan natin. Lumikha ng diversyon. Lumikha ng bagay na kukuha sa kanilang atensyon. Ngunit hindi basta-basta ang paggawa o paglikha ng bola ng enerhiya na magliliwanag na sapat upang maakit ang lahat ng mga hanilalang na yan at makuha ang kanilang atensyon. Bukod pa doon, kung lilikha man tayo o kung sino man ang gagawa nito, kinakailangang doon nakatuon ang kanyang konsentrasyon upang hindi itong mawala o maglaho. Sa madaling sabi, may isang mananatili upang gumawa ng liwanag o bola ng liwanag na gagamiting panglito sa mga zombies na yan. Hindi ba tama ako? Tama ka. Kaya naman sa galing mo maring ikaw nang gumawa nun habang kami naman itatakas. Yan! Yan ang napapala mo. Sagot ka kasi ng sagot Di ka namang tinatanong. Huwag kang mag-alala at hindi ka naming makakalimutan. Stupid. Ako'y nagtatanong lamang pero hindi ko kayang gawin yun. Hindi ako lamang yun, suggestion. Pero wag niyo kong idamay dyan. Gusto kong makaalis dito. Gusto kong makita pa ang pamilya ko. Sambit pa ng waya habang naroong nakayoko at unti-unting umaatras. Sa pagkatakot na totohanin nitong si Zen, ang sinabi niya na ito na lamang na waya ang lumika ng bola ng enerhiya na aakit dito sa mga zombies. Mukhang hindi mahulog ang karayom ang lugar ng mga zombies na yan. Napakarami nila at sa tingin ko hanggang sa dulo ng kanluraning lugar ay may mga zombies na nagpapagala-gala. Mukhang hindi naman. Pag inulog mo naman dyan ng karayom, babagsak pa din naman sa lupa. Kaya pwede pa rin hulugan ng karayom. Ay, ewan ko sa'yo, Kulas. Puro ka talagang kalokohan at pamimiloso po. Kanina pa tayo nag-iisip dito. Mag-iisang oras na akong nakatayo dito. Diba paring Jimeno? Hindi man lang tayo makaalis-alis dahil dyan sa mga zombies na bulok na yan. Bugaan na lang kaya natin ng apoy. Sunugin natin silang lahat. Di pati yung kagubatan nasunog at nasira. Maraming madadamay na inosente. At ikaw ang may kadahilanan noon kapag itinuloy mo yung plano mo. Joke lang. Hindi ko namang itutuloy yon. Uy, paring Jimeno. Ang tahimik mo, kanina pa kitang kinakausap dyan. Nakakatawa. Ha? Anong nakakatawa? Bakit kang tumatawa? Nababaliw ka na ba? Ngayon ko lang kasing nagits yung joke ni Neil Taba.
Yung tungkol sa zombie kung bakit gustong kumain ng tao. Kasi gutom. Nakakatawa. Nakakatawa talaga pa rin, Kulas. Ha? Isang oras na yung joke niyang yun, kanina pa yun, ngayon ka lang natawa. Ngayon ko lang nagits nga Bakit ba? Ay, kawawa naman aring lalaking ere. Mukhang pitas pa lamang siya, na-dengue na. Nakagat ng malalang lamok ang nanay niya. Talaga? Mabuti ka pa kilala mo ang nanay ko. Anong sabi niya nung pinanganak niya ako? At saka, saan silang naroroon ngayon? Abay manay ko, hindi ko nga kilala ang nanay mo Oh, kakasabi mo pa lang kanina na nakagat si Paring Jimeno ng may dengging lamok nung bata siya, nung pitos pa. Tapos hindi mo palang kilala ang nanay niya. Makwento ka din Subalit bigla na lamang natigil ang kanilang kulitan at pag-iingay dahil sa nakita nilang unti-unti ay umaakit na ang mga zombies sa palanas. Dahil sa kanilang kaguluhan, dahil sa labis na ingay nitong sila Kulas, tila bang napilitan at mas lalong naging mabalasik itong mga zombies upang gumawa ng kaparaanan na maakyat ang lugar kung saan nagtatago at nananatili itong sila Kulas. Gumawa ng mga hagdan na gawa sa zombies, mga patong-patong, ang ilan nadudurog na at tinatapakan ng ilan upang makaakyat lamang sa batuhan. Lalong-lalo na ang malalaking uri ng zombies na naroroong animoy ginawang hagdanan ang unti-unting napipisat niyang mga kasamahan. Ayun lang, GG tayo boy. Mukhang matatalino ang mga zombies na to. Gumawa ng tapakan papunta dito. Tanda, mukhang pati ikaw hindi nang magiging ligtas dito Yan ay dahil sa pag-iingay nyo. Ginambala nyo na ng husto ang kagubatang ito. Hindi pa kayong matapos-tapos sa mga walang kwenta nyong biruan. Malay ba namin na may mga utak pala yung mga zombies dito? Kesa naman pagalitan mo kami dito, Tatang. Halika na't umalis na tayo dito. Kung ayaw mong ikaw ang mukbangin ng mga zombies na yan. Liwanag. Kailangan natin ng liwanag upang hindi tayong masundan ng mga nilalang na to. Sige na, ako na lamang ang magpapaiwan dito. Kung kailangan lamang ng isang matingkad na liwanag sa kalangitan upang makatakas kayo, hayaan nyo na ako ang magsakripisyo. Karangalan ko ang mailigtas ang hari at ang prinsesa. Ang drama mo naman, akala mo ba maawa kami sa'yo? Eto, may mga baril-barilan si Officer Gwen. Hindi ba ito yung mga nagliliwanag na pinapaputok kapag kailangan ng rescue? O etong gamitin natin, hindi yung magdadrama ka pa dyan at magpapakamartir ka. Hindi yan uso ngayon, boy. At doon nga ay kinuha nitong si Kulas ang 4 na mga flare gun na naroroong bit-bit naman nitong si Pacheco at itong si Di Calibre. Hindi pa mang nakakapagsalita itong dalawa maging si Officer Gwen, naroroong pinaputok na ni Kulas ang isa sa mga baril na ito. At makikita ang matingkad na kulay pulang liwanag na pumailan lang sa ere. Ay, bakit mo naman ginamit iyan? Mapapagalitan kami ni Officer Gwen. Saan ko pang gagamitin ito? At saka anong balak niyong gawin dito? Ibenta? Malamang gamitin na lang natin para makaligtas tayo. Kaysa naman maging bayani yang si Aw-Aw. Kawawa naman. Mukhang labag sa kalooban niya yung pagsasakripisyo niya Mamaya multuin pa tayo niyan Mahusay ang ginawa mo, binata. Pagkakataon na natin ito. Hindi magtatagal ang liwanag na yan sa kalangitan kaya tayo na. Kumilos na tayo. Sundan niyo ako. Ano pang inaantay niyo? Tara na, sundan na natin si paring Whitey. Hindi na kinailangan pa ni Kulas ang pag-isipan ang sitwasyon at mga bagay na dapat gawin. Umaksyon na siya ayon sa kanyang nakikitang pinakamainam na kaparaanan upang makatakas silang lahat. Bagay na pinaka-epektibo nga sa pagkakataong iyon. Dahil hindi lamang kapangyarihan, hindi lamang kalakasan, at pagiging matapang ang kinakailangan nila sa pagkakataong iyon, kundi ang linaw ng kaisipan.
Ang mga simpleng bagay na maaaring magligtas sa kanilang buhay ay halos hindi nang maisip ng karamihan dahil nga sa komplikado na ang kanilang mga naiisip na kaparaanan at nagtatalo ang kanilang mga karanasan at kagalingan sa kanilang isipan sa bagay na dapat gawin upang makaligtas. Samantalang itong si Kulas, pinakasimple ang kanyang iniisip. Walang pagsasakripisyo. Walang komplikadong proseso. Pagkos, ang mga mekanikal na baril lamang na ginagamit nga ng mga kapulisan sa tuwing magpapadala ng mensahe sa kanilang mga kasamahan ukol sa paghingi ng tulong. May ilang minuto sila bagong tuluyang mawala ang liwanag na pinakawalan mula sa flare gun. 4 ang tangay nila na katulad nito. Ibig sabihin, hindi ganoon karami ang oras nila upang makalayo sa kumpul ng mga zombies. Ayos ang ginawa mo, Kulas. Nagulat ako dun ah. Di ko akalain na magagamit natin yung mga daladalang baril-barilan nitong sila Officer Gwen. Small things only. Ako pa ba? Diyan kayong mag-apply sa mga teknik ni Master Kulas. Abay, iilan lamang yan sa kagalingan ko. Habang kayo napapagod sa pag-iisip kung anong gagawin para makatakas, abay, ready-made na yan sa utak ko. Kaya naman, bebe boy, huwag kang masyadong mabilib sa akin, paring Zen. Dahil nag-uumpisa pa lang ang ating paglalakbay. Ay, naku Kulas, nakakagulat talaga ang pag-iisip mo. Minsan may pakinabang pero madalas kapalpakan. Mabuti naman sa pagkakataong ito hindi kang pumalpak. Hay nako, Bing. Wag mo na akong pagalitan pa. Alam ko naman na nai-insecure ka lang dahil sa kagalingan ko at hindi ako ang syota mo kundi itong si paring Jimeno na delay ang pagtawa. Pero wag kang mag-alala. Pasasaan ba't makikita mo rin ang silbi ng nobyo mo? Sa ngayon, hayaan mo ako munang maging bida. Paring Jimeno, wag mong alalahanin yan. Huwag kang madismaya dahil darating din ang oras para ikaw ay mag-shine. Ano bang pinagsasabi mo, Kulas? Kahit naman wala ako ng ganyang kalukuhang kagalingang otak, labs pa din ako ni Bebe Beng. Di ba, Bebe Beng? Oo naman, basta huwag ka lang gagaya dyan kay Kulas. Kasi ang sakit sa ulo ng ganyan. Baka hindi na kitang matansya pa. Ayos lang yung medyo bobo ka, pero huwag naman yung masyadong palpak na kagaya ni Kulas. Aray ko, it hurts naman, Bebe Beng. Hindi ko nga alam kung talagang pinupuri mo ako at minamahal o baka napipilitan ka lang. Madali kayo. Pawala na ang liwanag. Doon, tingnan nyo. Kakaunti lamang ang mga nilalang na yan sa parteng iyon. Doon tayong dadaan. Ngunit sa kanilang pagtatangka na makatakas dito sa pulutong grupo ng mga zombies, natigilan ng lahat nang makaharap nila ang isang napakalaking zombie na nakaharang sa kanilang daraanan. Bagamat nakatayo ito, ngunit sakop na sakop nito ang daanan. At sa magkabilang gilid ay naroroon ang ilan pang mga buhay na bangkay na nakatingala at pinagmamasdan ang papawala at malapit ng maglahong pulang liwanag. Masama ito. Napakalaki ng nilalang na yan. Sa oras na mawala ang kanilang atensyon sa liwanag, siguradong kapag inatake tayo ng dambuhalang yan, madudurog tayo kapag inabutan tayo. Bukod pa doon, ang kanilang dugo at laway na maaaring ikapahamak natin. Hindi nyo silang maaaring basta-basta na lamang atakihin. Pero kung hindi tayong gagawa ng paraan, nakaharang lang yung dambuhalang damulag na yan sa harapan natin. Ganon din ang mangyayari. Mahuhuli din tayo ng mga zombies kapag nagkataon. Mabuti pa ipaputukin nyo yung isa pang baril para naman hindi tayong agad-agad na sakmalin ng mga nilalang na to. May punto si Kulas. Gawin mo na. Paputukin mo na ang hawak mong baril. Habang mag-iisip tayo kung paano tayo makakalis dito nang hindi silang nagagambala. Bilisan nyo. Mahalaga ang bawat segundo. Kita mo sa wakas, sumang-ayon din sa akin tong si Officer Gwen. Sa tingin ko na-develop na siya sa akin. Kulas naman. Parang lagi mo nalang iniitsapwera ang nararamdaman ko.
Nagsiselos din ako, ano? Ayaw nga pala, andito ka pala, Faustin. Magsalita ka kasi. Nakakaligtaan kung kasama ka pala sa kwento. Paring Zen, ano na? Ano nang naiisip ng mataba mong utak? Paano tayo nga alis dito? Ang laki niyang si Jumbo. Wala naman tayong ibang magagawang paraan kundi ang dumaan sa gitna. Ito lamang natatanging paraan at mabilisan. Hindi naman natin maaring atakihin ang zombie na yan dahil sa sigurado ako. Malaki ang posibilidad na tamaan tayo ng mga tilamsik ng dugo niya. Kung gayon, mauna na kami, Bosin. Tara na, Tibor. Kayang-kaya natin to. Nako, hindi ko alam kung kakayanin nating dumaan sa gitna ng dambuhalang yan. Makikita natin ang mga berries niya. Ano ka ba, Tibor? Pati ba naman yung zombie pinag-iisipan mo ng ganyan? Anong berries ka dyan? Ikaw naman, di ka na mabiro. Alika na nga, KJ. Mag-iingat kayong dalawa. Siguraduhin yung hindi kayong mapipipi ng halimaw na yan. Sigurado akong kapag kumilos yan, abay, kahit mata nyo, luluwa sa katawan nyo. Iyon na marahil ang napakahabang ilang minuto ng buhay ng mga antingero at pangkat ng magkakasama. Dahil sa bawat segundo nga ay mahalaga, ngunit dapat ay maingat ang kanilang pagkilos. Dahil kagaya ng sinabi ng matanda, kaunting pagkakasagi lamang, umagambala at makuha ang atensyon ng isa sa mga zombies na ito. Lahat ng naroroon ay maibabaling sa kanila ang atensyon at maaaring pag-umpisahan ng pagsugod sa kanila. Kaya naman lubos ang ingat nitong si Menandro at Tibor sa pagtawid sa gitna ng mga paa nitong dambuhalang zombie. Kipot ang daanan, halos sasakto lamang para sa isang ordinaryong tao. Kaya naman kailangang mag-ingat ng labis nitong sila Menandro. Mabuti na lamang ay maayos silang nakatawid. Sinundan naman ito ng mga kababaihan. Mabilisan ang kanilang paglakad, pagkilos. Nagpahuli na itong si Zen kasama ang hari ng mga waya. Oy, paring Zen, bilisan nyo na. Huwag na kayo mag-antay pa ng Pasko dyan sa kabilang ibayo. Para makaalis na tayo. Isama mo na yan si paring Whitey. Tandaan mo, hindi natin alam kung saan yung sinasabi niyang panday. Kaya hindi yan maaaring maiwan. Isang malaking bulas ang hari ng mga waya. Kaya naman imposibleng makadaan ito sa pagitan ng dambuhalang zombie. Ngunit matatandaan na may kakayahan ang mga uri ng waya upang magpalit ng anyo at naroroong naging isang lobo ito at mabilis na kumilos papatawid. Ngunit sa hindi sinasadya at inaasahang pagkakataon, biglang kumilos ang zombie at nailipat ang kanyang mga paa. Kamuntikan pa ang matapakan itong si Zen kung hindi siyang agad na nakalundag. Ngunit sa ginawa nito, naroroong nakaligtaan nila na ang matandang may-ari ng kubo ay nakasunod sa kanila. Sa pag-iwas nito ay tinusok nito ng kanyang dalang sibat ang paa ng zombie. Dahilan upang mapasigaw ito ng pagkalakas-lakas. Kasabay ng lahat ng paglingon ng ulo ng mga zombie sa kanilang direksyon. Masama ito. Mukhang nakuha na natin ang kanilang mga atensyon. Bilisan nyo na at kumilos na kayo. Ang baril, paputukin nyo na ang ikatlo. Subalit nang paputukin nila ito ay hindi natawag ang atensyon ng mga zombies at sa halip, patuloy ito sa paglalakad patungo sa kanila. Wala nang nagawa pa itong si De Calibre kundi ang paputukin ang huling flare gun na hawak niya. Sa pagkakataong iyon ay kulay puting liwanag ang lumabas dito. Kaiba sa tatlong magkakasunod na kulay pula. Dahilan upang tila mapawi ang interes ng mga zombie sa kanila at muling maituon sa liwanag ng naghahalong pula at puti. Natigil ang mga paglakad, paghakbang ng mga nilalang. Aray ko, rayuma ko. Buti nga sa'yo, ipapahamak mo pa kami ha.
Anong naisipan mo? Tinusok mo ng bulok mong sibat yung dambuhalan na yun? Akala mo naman mapapabagsak mo siya nun? Pasensya na kayo at nataranta ko. Akala ko madudurog na ako doon kaya makagandi malamang itinusok ko siya. Aray, aray, aray. Nagulat na lamang sila nang biglang may mga pagsabog na naganap sa kanilang likurang bahagi. Dahilan upang muling maibaling ang atensyon ng mga zombies sa kanila. Mabilis na nakita nitong si Zen ang isang lalaking naroon sa itaas ng puno na naghagis ng mga pasabog upang magambala, upang mabulabog ang mga nasabing nilalang. Masama ito. Mukhang naririto na ang mga hinahanap natin. May mga espesyal na tao na naman ang nakikialam sa ating paglalakbay. Bilisan nyo, umalis na tayo dito bago pa tayong maabutan ng mga nilalang na yan. Hindi nang nakatutuwa pa ang ginagawa nila. Sabi na nga ba may mga nag-aabang na naman sa atin. Hindi nila kayang lumaban ng patas kaya ginagamit nilang advantage nila itong mga zombies na to. Oras na mahuli ko at matsyempohan ng mga yan. Sila ang ihahagis ko at ipapain sa mga zombies na to. Nang makita natin ang hinahanap nila. Ay mali, nang makita nila ang hinahanap nila. Wala silang magagawa, hindi nilang maaaring harapin ang mga espesyal na uri ng tao habang tinatakasan ng mga zombies na papalapit sa kanila. Dahil sa mas malaking problema kapag naabutan sila ng mga ito. Ngunit hindi mapapalampas ng binata ang ginawa sa kanila ng mga espesyal na tao. Tunay na kaduwagan ang mga ginagawa nito sa paggamit sa mga zombies upang pabagsakin ang kanilang mga punteriya o target. Sinikap nila ang mabilis na kumilos patungo sa sinasabi nitong hari ng mga waya na kinaroroonan ng panday na maaaring makatulong sa kanila sa paglikha ng mga sandatang kagaya ng gamit nitong si Zen. Ngunit hindi itong magiging madali. Wala na sila ng mga liwanag na maaaring gamitin sa kalangitan. Isa-isa nang nagkakamalay ang mga zombies at kahit pang mangilan-ngilan na lamang ang naroroon sa kanilang daraanan, hindi pa rin may pagkakaila na marami pa rin ito at peligroso kung malalapitan sila. Patuloy na nararamdaman naman ng binata ang nakasunod ng mga espesyal na uri ng tao na tila bang natutuwa sa nangyayari, na tila bang pumapabor sa kanila ang paghabol ng mga nilalang na ito sa pangkat nila Zed. Mas napadali ang trabaho natin sa ginagawa natin ito. Sino mag-aakala na mismong ang mga lecheng zombie na yan ang tutulong sa atin upang pabagsakin ng mga antingerong ito at ang pulis na yan? Kung hindi na sila nakialampa at sumunod hanggang dito, edi sana mabubuhay pa sila. Pero ngayon, imposibleng makaligtas pa sila sa mga zombies. Kung magkagayon man at pala rin sila, nag-aantay ang kabuuan ng ating pangkat sa dulong bahagi ng kanilang tinatahak na daanan. Tama ka dyan. Napakadali namang patumbahin ng mga antingero na yan. Akala ko naman mga big time sila. Yun pala, sisiw na sisiw lang para sa atin. Hindi pa tayong napapagod sa ginagawa nating ito. Talagang mga bobo yung mga zombie na yan. Kung sino lang ang nakikita ng kanilang mga mata sa direktang pagtingin, yun lamang ang kanilang hinahabol. Kung gayon, dalawa pala kayo dyan. Tingnan natin kung matutuwa pa kayo. Habang patuloy na tumatakbo itong si Lezen papalayo sa mga zombies,
Nalilibang naman ang dalawa sa pagsunod at panonood sa mga tumatakbong antingero nang hindi nilang nalalaman. Nakalatag at nakahanda na ang patibong para sa kanila. Sa kanilang paglundag sa susunod na puno, hindi nilang namalayan. Nagulat na lamang sila sa biglang pagkaputol nito. Tumumba ang malaking puno patungo sa kumpul ng mga zombies. Naroroong tinamaan din ang isang dambuhalang nilalang, dahilan upang labis ang pagsusumigaw nito. Tumilapon ang dalawang espesyal na tao at nagpagulong-gulong sa lupa. Tintik, anong nangyari doon sa punong yon? Bigla na lamang natumba. Ngunit nang pagtingin nila sa kanilang kapaligiran, naroroong tahimik na nakatitig sa kanila mga zombies, na tila bang pati ang mga iyon nagulat at nagtaka. Hanggang sa isa dito ang sumigaw. Nalinti ka na. Bilisan mo! Umalis na tayo dito! Ang dami niyan! Lokong mga yon! Anong ginawa nila? Mukhang tilagyan nila ng patibong ang punong ito. Tingnan mo! Sariwang-sariwa at napakatibay pa ng punong yan! Mukhang sinadya nila to! Mahusay. Napakahusay. Napakabilis ng ginawa ni Zen. Nalagyan niya kaagad nang patibong ang punong yon para sa mga kalaban namin. Nararapat lamang ang nangyari sa kanila. Sa pagkakataong ito, wala silang matatakbuhan. Napakarami nang nakapaligid sa kanila. Buti nga sa mga mokong na yon, mga loko-loko sila. Nananahimik ang mga zombie, ginagambala nila ng mga pasabog nila. Ayan, taste of their own medicine. Paring Kulas, you're improving ha. Gumagaling na yung mga pag-English mo ngayon. May mga naririnig na ako sa yung hindi kong alam kung anong ibig sabihin. Kahit nga ako, hindi ko rin alam ang ibig sabihin nun. Pero parang magandang pakinggan ano. Astig no? Dito. Madali kayo. Dito ang kailangan nating daanan. Hanggang dito na lamang ang magagawang sundan ng mga nilalang na yan. Dahil ang mga punong nakikita nyo sa unahan ay naglalabas ng mga halimuyak na ayaw nilang naaamoy. Akalain mo yun? Ayaw ng mga zombie na yun ang mabango? Ang bango ng halimuyak dito parang bulaklak sa patay. Natatakot tuloy ako. Parang any moment may lalabas na multo sa gilid ko. Hindi namang alam nitong si Kulas, ngunit ang pagbibirong ginawa niya ay kaugnay ng katotohanan. Dahil sa ang lugar na nilalakaran nila sa pagkakataong iyon ay tinatawag din na hardin ng mga ligaw na kaluluwa. Bigla na lamang nanginig at nangilabot itong binata, lalong-lalo na nang makita niya ang paglitaw ng isang babaeng walang mukha na naroroong nagpapalutang-lutang mula sa isang tila bang sinauna, luma at sira-sira na lapida. Hindi naman nangagat ang mga multo? Hindi ba dumadaan lang yan at nagpaparamdam? Di ba? Paring Imeno? Bakit akong tinatanong mo, multo ba ako? Mukhang nakakatakot naman ang isang yan. Uy, Haring Umaiti, hindi mo naman sinabing lupain ba na ng mga multo tong dadaanan natin? Bumalik na tayo. Di ba lang dun tayo sa mga zombies? Pasensya ka na pero hindi na tayo maaari pang umatras. Kapag bumalik pa tayo sa ating dinaanan, siguradong mahaharangan tayo ng mga nilalang na yun. At least wala dong ganyang mga lumulutang-lutang.
Nakakatakot. Tingnan mo, walang mga mukha yung iba. Tapos yung iba mga sabog-sabog pang mukha. Sige na, bumalik na tayo. Promise, magpapakabait na ako. Ayoko dito. Nakakatakot sila. Parang ang sama ng titig nila sa akin at parang galit na galit sila eh. Mukhang sasaktan nila ako. Eh, tila bang pinausukan. Loko-loko ka paring Imeno ah. Akala ko talagang multo na yung bumubulong-bulong sa tenga ko. Ikaw lang pala yan. Ano bang ginagawa mo dyan? Hoy, paring Kulas, naririto kami. Sinong kinakausap mo dyan? Halika na dito. Oy, ano bang inaantay mo pa dyan? Nagpapatanga-tanga ka pa dyan. Ang mabuti pa, umalis ka na dyan sa tinatapakan mong lapida, ah. Oo nga, paring Kulas. Bakit tinatapakan mo yung lapida? Sige ka, magagalit sa'yo dyan yung may-ari. Doon ay napabalikwas itong si Kulas, napalundag at kumaripas ng takbo. Nang mapagtanto niya na siya na lamang ang naroroon sa may mga lapida at ang kabuuan ng kanyang mga kasamahan ay papatawid na sa sementeryong dinaraanan nila. At ang inakala niyang nilalang na si Jimeno ay isang multo na naroroong nakasunod sa kanya. Halos hindi nang lumingon pa itong binata sa labis na pagkatakot, lalong-lalo na nang makita niya ang tunay na itsura ng inakala niyang ang kanyang kaibigang si Jimeno. Nagdurugo ang mukha nito. Malalim ang itim na mga mata at naroroon na nagpapalutang-lutang at tila bang balak siyang sakalin. Anay ko po, magpapakabait na ako. Ayoko sa lugar na to. Ikaw talaga, Haring Whitey. Ipapasubo mo ba kami dito? Sinabihan ka na kasi ng aking ama na magmadali ka sa pagkilos mo at hindi dapat nagtatagal dyan sa mga lapida. Eh bakit naman kasing nakatayo ka pa dun sa isa sa mga lapida at alam mo naman na magagalitin ang mga multong naririto. Ay naku Kulas, ang tapang-tapang mo sa pakikipaglaban. Pagdating sa multo, tingnan mo naman ang yutsura mo. Parang wala nang dugong dumadaloy pa sa mukha mo. Ang putla-putla mo na kaya. Ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba ayos ako? Munti ka na akong lamutakin ng multo na yon. Aatakihin na yata ako sa puso eh. Nako, kawawa ka naman pala Kulas ko. Halika na dito. Huwag ka lang matakot. Narito lang naman ako eh. Ay nako Kulas, puro ka talagang kalokohan. Hindi kong alam kung maaawa ko sa'yo, matatawa. Ikaw ba naman kasing kausapin mo ang mga multong naroroon? Ayan tuloy. Mabuti pa siguro magpatuloy na tayo. Sigurado akong nakuha na natin ang atensyon ng mga espesyal na tao. Lalong-lalo na at mukhang nilapan na ng mga buhay na bangkay. Ang dalawang nagtangkang maipahamak tayo. Dapat na malaman yung hindi lamang sila ang kumikilos upang tugisin tayo dito. Napag-alaman ko na marami sa mga espesyal na taong ito na nananatili sa kabundukan ay naglalayo na matagpuan ang nag-iisang hiyas, ang mutya ng Hunyango na nangangalaga sa lugar na ito. Kaya naman ibig sabihin, lahat ng posibleng makuha nilang impormasyon ay kukunin nila. At hindi ko alam kung paano nakaabot sa kanila na ako ang may hawak sa mapa ng kasalukuyang kinaroroonan ng mutya ng Hunyango. Kaya natitiyak ko, may patong ang ulo ko at marami sa kanila ang nagnanais na mahuli ako. Eh paano? Yung ilan sa mga tauhan mo, mga traidor, pinagkanulo kayo, nagkikipagtulungan dyan sa mga espesyal na tao para mapatalsik kayo sa mga posisyon nyo at sila ang maghari sa mga waya. Sigurado ako malamang sa malamang, sila din ang nagsumbong at nagsabi ng sikreto nyo. Kaya kung ako sa'yo,
paring Whitey, magtago-tago ka na. O kaya ibigay mo na lang kaya sa amin yung mutya para hindi ka nang hinahabol. Ang mutyang iyon ay pinakatatanging yaman ng kabundukang ito. At ang tanging dahilan ng aming pag-iral ay protektahan ito laban sa mga mapagsamantala, ganid at mga nagnanais na makuha ito upang gamitin sa kanilang mga pansariling interes at kapakanan. Isa pa, ang mutya ng Hunyango ay isang mutya na walang sinuman na nabubuhay sa mundong ibabaw ang may kakayahang mahawakan. Mauubos ang buhay ng isang nilalang sa oras na makuha ito. Ngunit kapag iyon ay nangyari, magkakaroon ng kaguluhan sa bundok. Masisira ang kalikasan, mag-aalboruto ang Tres Marias, at magbabago ang kapaligiran. Kaya hindi maaaring mahawakan ito ng sinuman sa mga espesyal na tao. Sinong gumawa ng mutya? Sigurado naman ako hinawakan niya nung ginawa niya yun, di ba? Tsaka, para pa ano pa yung tinawag na mutya yun kung hindi naman pala pwedeng gamitin. Tsaka, paring Whitey, ito atin natin lang Alam mo, sa tingin ko walang problema kung ako nga hawak dyan dahil purong-puro ang aking kalooban at napakabait kong tao. Kahit itanong mo pa sa kanila. Bakit hindi niyong itanong sa amin? Sa wakas, natagpuan din natin ang mahal na hari. Oy, aso, mabuti pa'y ibigay mo na sa amin ang mapa. Pinagod mo na kami sa kapaghahanap sa iyo kung saan-saang lupalop na kami ng kabundukang ito napadpad at napakarami ng mga nakakadiring nilalang ang aming nakalaban para lamang makuha ang tinatago mong mapa. Para hindi na kayong masaktan, ibigay mo na sa akin. Ituro mo na kung saan naroroon ang mutya na pinag-aagawan ng lahat ng naririto. Sigurado ako, ang mga kasamahan mong antingero ay yun din ang pakay. At sino ka namang ungas ka na may kwadradong kilay? Kung magsalita ka, akala mo umu-order ka lang sa karinderya. Tsaka, sino may sabi sa'yo na maaari mong gawin yan at hingin na lang ng basta-basta ang mapa na iniingatan nitong si paring Whitey? Kaya nga naririto kami para protektahan nito Tapos, hihingin mo lang. Siguro kasamahan mo yung dalawang kinain ng zombie doon, ano? Bakit hindi yung salihan yun? Para naman mas mabusog pa yung mga nilalang na humahabol sa amin. Huwag kang magmatapang kung hindi mo naman kayang panindigan. Isa pa, hindi mo bang nakikilala ang mga uri namin? Kami ang mga espesyal na tao na may isang marka, ang simbolo ng kapangyarihan na ibinigay sa amin ng kataas-taasan. Kami ang mga hinirang. Kami ang maglilinis sa mundong ito at magsasaayos. Lilipulin namin ang lahat ng mahihina at tanging malalakas lamang ang matitira. At ano ito? Mukhang may kasamahan pa kayong pagkain. Bukod sa mga waya, may aswang akong naaamoy. Hindi namin sasabihin sa'yo na si Ninang ang aswang na tinutukoy mo at hindi mo siyang makukuha. Magaling ako magtago ng sekreto. Huwag kang mag-alala, Ninang. Hindi nila malalaman na ikaw yung aswang. Nag-aalala ako sa bagay na yan, Kulas. Sinasabi na nga ba? Ang mapagbalat kayong mga aswang ay nararito din at mukhang pareho ang interes. Makuha ang mutya ng Hunyango. Ganun na ba kayong kadesperado? Ganun nyo na bang kanais na masupil ang mga kauri namin? Kaya nagawa niyong makipagkampihan sa mga antingero
at mga walang kwentang waya na to para lamang makuha ang isang malakas na kapangyarihan. Tama ang aming pinuno. Dapat ay makuha namin ito at mawasak upang hindi nang mapakinabangan pa ng mga tao at ng mga aswang. Nang sa gayon, wala kayong pag-asa na matalo ang mga uri namin. Ang bundok na ito ay pag-aari na namin. Pasasaan ba? Oras na matagpuan namin ang kinaroroonan ng mutya, uumpisahan na naming wasakin ang Tres Marias at ang mga kalapit nitong baryo. Ngunit bigla na lamang nakaramdam sila Kulas ng tila bang napakasamang aura at naroroong makikita sakal-sakal na ni Zen ang isa sa tatlong humarang sa kanila at dire-diretsong pinagsasaksak ang puso nito. Matapos makitang wala ng buhay ang kanyang sinasakal na lalaki, inihagis niya ito patungo sa lapidang naroroon sa malapit sa kanila, kung saan naman agad na kinapitan ito ng mga kaluluwa. Nagulat ang dalawa pa dahil sa labis na lakas at bilis nitong si Zen. Naanimoy sinapian ng kung anong nilalang sa labis na pagiging mabagsik. Di hindi niyang pinapakinggan ang kanyang mga kasamahan. Naroroon lamang na patuloy ang pag-atake niya sa dalawa, na pilit namang pinoprotektahan ang kanilang mga sarili. Ano ba problema ng isang ito? Bakit bigla-bigla na lamang umaatake? Dapat pa ba nilang itanong yun? Mga kalaban sila. Banta sila sa kaligtasan natin. Bakit nagtataka pa sila kung bakit silang inaatake ni Zen? Oo nga, kahit ako nagtataka. Bakit sila pa yung gulat na inaatake sila ng kasamahan natin? Mga bopols pa lang mga to ah. Pero legit, anong nangyari kay paring Zen? Parang naka-beast mode siya ah. Maging ang hari ng mga waya ay nagtataka dahil sa pinag-usapan pa lamang nila nitong binata ang pagliligtas sa mga taong may mga simbolo. Dahil nga sa alam nila na ang mga ito ay kinokontrol lamang ng mga parasitiko. Ngunit bakit parang bigla na lang nagbago ang isip ni Zen at naroroong balak paslangin ang tatlong kaharap nila? Hindi ako maaaring magkamali. Ang pagmumukha niyong tatlo, nakikilala ko kayo. Kayo mga most wanted sa bayan namin. Kayo ang walang habas na nangahalay sa tatlong kababaihang estudyante at pinagpapatay ito. Bago pa man kayong maging espesyal na uri ng tao, halimaw na ang mga pag-uugali nyo. Kaya wala nang puwang pa ang mga katulad nyo sa mundong ito. Hindi na dapat kayong binibigyan pa ng pangalawang pagkakataon. Dahil sigurado akong uulitin at uulitin nyo lamang ang ginawa nyo. Akalain mo, may nakakakilala sa atin dito. Hindi ko masasabing ikinararangal ko pero hindi ba't kagila-gilalas? Tatlo kami sa may mga pinakamatataas na patong sa ulo. Mga most wanted, ika nga. At pinaghirapan naming makuha ang mga titulong iyon. Gamit ang espesyal na kapangyarihan na ibinigay sa amin ng aming Panginoon. Gagawin namin ang lahat upang maisakatuparan na ang kanyang pakay sa mundong ito. Ang gawing malakas ang lahat ng nilalangan at ubusin ang mahihina at walang kwenta. Tanging mga tao lamang ang dapat na mabuhay dito at ang mga aswang at halimaw na kagaya ng mga waya ay dapat nang hindi nabubuhay. Bagkus, maging pagkain na lamang. Doon ay naunawaan na nitong hari ng mga waya at ang kabuuan ng kasamahan nitong si Zen kung bakit ganoon na lamang ang galit ng binata at walang pakundangan ng pag-atake nito upang paslangin ng tatlo. Mga kilalang kriminal ang tatlong ito na bago pa man
ang paglilipat ng kapangyarihan at pagiging espesyal na uri ng tao, gumagawa na ng kasamaan sa kanilang lipunan. Namukhaan ng binata na ang tatlong ito ay parte ng mga most wanted criminals sa kanilang lungsod. At ayon nga dito kay Zen, isa sa mga krimeng ginawa nila ay ang pangahalay at pagpatay sa mga walang labang kadalagahang estudyante. Ilang taon na rin ang nakakalipas. Makikita na lamang ang pagliliwanag ng mga mata nitong si Zen at ang mabilis na pagkilos na para bang naglalaho, lumilitaw at dumodoble ang kanyang bilang. Kahit pa sa kapangyarihan ng dalawang espesyal na uri ng tao, kahit sa paglitaw ng mga marka sa kanilang noo, hindi nagpapigil itong si Zen. Hindi niyang binigyan ng pagkakataon ng dalawa upang makalaban pabalik sa kanya. Agad niyang pinutol ang mga ugat nito sa kanilang mga binti at sa kanilang mga braso. Dahilan upang mawalan ng koordinasyon nito patungo sa kanilang utak at tila bang maging mga lantang gulay sila na naroroong napasalampak sa lupa. Tingnan natin kung anong mangyayari sa inyo. Oras na kapitan kayo ng mga kaluluwa na yan. Hindi akong papatay sa inyo. Hahayaan kong maging parte kayo at pataba ng lupang naririto sa kabundukan. Diyan kayong nababagay. Alam nyo akong kinikilabutan dito kay paring Zen eh. Ibang-iba talaga yung ugali niya. Masyado siyang beast mode. Ang tapang-tapang niya. Tsaka, hindi niya nang iniisip pa yung buhay ng mga kalaban na kagaya niyan. Masyado siyang judgmental. Alam nyo, sa tingin ko mas bagay sa kanya yung ganyan niyang appearance. Mas nakakatakot, mas astig. Medyo umahabol siya ng konti sa kaastigan ko. Pero, kahit ako, nagtataka sa kanyang ipinapakita. Hindi naman ganyan ang natural na Zen na kilala ko. Hindi siyang marahas, mapagpasensya, mabait, malumanay, tsaka masayahin. Parang kabaliktaran ng nakikita ko ngayon. Alam mo kasi, officer, case-to-case basis yan. Ikaw ba, kung kaharap mo mga kagaya niyang mga hudlom, mga walang kaluluwa, mga walang awa at pumapatay na mga inosente, magiging mabait ka pa ba sa kanila? Alam ko pulis ka at pinapatupad nyo yung maximum performance. Hindi naman pulis yan si paring Zen, kaya walang performance dyan. Ay, sira. Maximum tolerance iyon at hindi performance, bobols. Pareho the same lang yun. Sounds alike. Tsaka, hindi ba dapat magpasalamat na lang tayo? Di na tayong napagod. Who knows kung anong gagawin ng mga taong yan kung hindi siyang sumugod dyan at hinarap yan. Mukhang maitim ang balak sa inyo. Nakita niyo ba yung mga titig sa inyo mga girls? Naglalaway pa nga Nagawang maparalisa ni Zen ang dalawang espesyal na tao at naroroon ngang nagpupumilit na gumalaw ang mga ito, subalit sa bawat pagkilos nila ay sumisirit ang mga dugo sa mga sugat na ginawa nitong binata. Ngunit bago pa man natapusin ni Zen ang buhay ng dalawa, tumama ang isang matalim na karit sa isa sa mga ito at nahiwa sa dalawa ang lalaki. Naroroong makikita ang isang itim na kalansay na nakaroba, nagbabaga ng pula ang mata at may hawak na dalawang karit na may kadena sa magkabilang dulo. Masama ito. Ang tagapagbantay ng hardin ng mga kaluluwa ay narito. Mukhang nagambala natin ang kanyang pananahimik. Zen, ano man ang mangyari ay huwag mong kakalabanin ang nilalang na yan. Dahil katumbas ng pakikipaglaban dyan ay ang pagsuko mo ng iyong buhay sa ibabaw ng mundong ito. Tayo na! Umalis na tayo habang may pagkakataon pa.
Matatagalan bago niyang makonsumo ang dalawang nilalang na nasa harapan niya. Pagkakataon na natin ito upang makatakas. Pakiusap, huwag mo nang tangkain pa ang subukan ng kalakasan niyan dahil pagsisisihan mo lamang. Ngunit balak pa sanang atakihin ito ni Zen, kaya nga lang, bigla na lamang niyakap siya nitong si Valentina mula sa likuran. At ibinulong ang mga katagang. Pakiusap. Halika na. Itigil mo na ang kaguluhang ito. Umalis na tayo. Doon pa lamang tilang kumalma itong si Zen. Naroroong isinilid niya ang kanyang punyal at hinawakan ang mga kamay nitong si Valentina. Balak niya talaga sana ang hamunin itong bantay ng hardin ng mga kaluluwa. Ngunit kagaya na rin ng pagbababala ng hari ng mga waya, kailangan na nilang umalis. At kitang-kita, mataas ang antas ng kapangyarihan ng nilalang na ito na tila bang namumukod tangi at nag-iisa lamang. Ang nilalang na nakaharap ni Zen ay direktang nakaugnay sa mundo ng karimlan. Bagay na naramdaman kaagad nitong si Zen. At kagaya ng natural na ugali ng binata, mas mapanganib ay mas maganda at nakatutuwa para sa kanya. Ngunit sa pagkakataong iyon ay alam niyang hindi na lamang tungkol sa kanya ang lahat ng bagay. May mga kasamahan na siyang umaasa sa kanya. Lalong-lalo na, meron siyang nobya na kailangang protektahan. Pasensya ka na. Tayo na. Umalis na tayo. Nag-uusap ang dalawa sa pamamagitan lamang ng kanilang isipan. Pawang nagtititigan lamang habang may mga ngiti sa kanilang labi. Hoy! Buti na lang at napigilan siya ni Valentina. Akala ko talaga, lulusob na naman si Busin. Mukhang nakakatakot ang kalansay na yan. Bukod pa dun mukhang nagsusumigaw ng kamatayan nga ang bawat parte ng kanyang presensya dito. Ay, kahit ang aking bolang kristal, ayaw siyang basahin. Mukhang labis na nakakatakot nga ang nilalang na yan. May mga bagay talaga, kaganapan, o mga nilalang sa mundong ito na nakahihigit sa kanino paman, at may mga nilalang na parabang ayon sa batas ng kalikasan at ng mundo, kailanman ay hindi mo maaaring kalabanin o salungatin, kagaya na lamang ng kalansay na yan na sumisimbolo sa kamatayan. Tama ang naging pagpapasya ni Zen na wag nang kaharapin pa ang kamatayang yan, dahil siguradong wala namang patutunguhang mabuti ang kanyang pakikipagtunggali dito. Nakita nyo naman kung paanong pinaslang ang isa sa mga lalaki. Mukhang kinuha na nito ang kaluluwa ng espesyal na tao. Isa yan sa pinakaiiwasang nilalang dito. Kung may iba lamang tayong pagpipilian ay hindi ko kayong idadaan sa hardin ng mga kaluluwa at kamatayan. Dahil na rin sa nilalang na yan, ngunit mapalad tayo. Ang dalawang espesyal na tao na kinuha niya ay nangangahulugan ng ating pagbibigay ng alay sa kanyang teritoryo. Ibig sabihin, sapat ang dalawang yan upang hayaan niya tayong makalagpas sa kanyang teritoryo nang hindi niyang sinasalakay. Pero kung sakaling ginawa ni Zena ang pagsugod dito, mawawalang saysay ang dalawang alay. Tayo na, malapit na tayo sa hangganan. Mapapasok na natin ang teritoryo ng mga panday. Maghanda kayo dahil mahilig sa sorpresa ang mga nilalang na yun. Mahilig silang subukin sino man ang pumapasok sa kanilang teritoryo.
Hindi ko dapat sinasabi ito sa inyo dahil parte ito ng kanilang pagsubok, ngunit ayokong magkasamaan tayo at ayokong may mapahamak sa inyo, maging sa mga panday. Dahil kung sakasakaling mapatay sila ng sinuman sa inyo, mawawalan tayo ng panday na gagawa ng mga sandata nyo. Kaya naman, sana maging maingat kayo at huwag padalos-dalos. Sa huling sulyap nitong si Zen sa mga katawan ng mga espesyal na tao sa mga most wanted na ito, makikita na tila bang wala ng kaluluwa pa ang mga katawan. Naroroong hila-hila na ng kalansay ang kanilang mga bangkay at unti-unting naglalaho sa kadiliman. Kahit papano, nakaramdam na rin ng kapanatagan ng loob itong si Zen dahil natitiyak niya na hindi nang muli pang makakabangon at mabubuhay ang mga kriminal. Itutuloy. Magandang gabi mga ka-midnight at maraming salamat sa muling pakikinig at pagtapos sa video na ito. Dating gawi po tayo, huwag kalimutan ang pag-like, pag-comment at pag-share ng ating video. Maraming salamat sa patuloy na nag-share sa kanilang mga social media accounts, kagaya ni Sir Ponce na constant po ang pag-share ng ating video sa kanyang FB account at nakikita ko po yun palagi. Maraming salamat sa iyo, sir. At salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik sa ating kwento at hindi nagsasawang pindutin ang like button. Ano kaya mangyayari ngayong nagawa ng makatawid nitong si Zen sa maraming pagsubok sa kabundukan ng Tres Marias? Makikita na nila ang mga tinutukoy na panday ng hari ng mga waya. Nakakasurpresa lang na may mga nilalang pa pala sa mundo ng mga tao na kagaya nga nitong kalansay o tinatawag na representasyon ng kamatayan sa ibabaw ng lupa na hindi maaari o hindi pwedeng kalabanin ni numan. Ika nga, invulnerable. Walang kahinaan, walang kamatayan, at imposible ang talunin. Ngunit may limitasyon lamang ang teritoryong kanyang nasasakupan. Matalinong pagpapasya na rin ang ginawa ni Valentina sa pagpipigil dito kay Zen upang kalabanin ang nilalang na maaaring hindi niya kayang talunin. Subalit alam kong magtataka ang lahat o ang karamihan dahil sa mga nagdaang episode at season natin ay wala naman at hindi naman na-introduce ang kalansay na to. Ngunit sa pagkakataong ito, bakit siyang naroroon? Kaya naman, huwag kayong bibitaw at patuloy na bantayan ang mga susunod nating upload sa channel na ito. Gayon din sana ay napasyalan na rin po natin ang kabilang channel, ang Bantay, at napakinggan na po ang latest na kwento ni Pedro. Suportahan po natin ang membership program ng channel na ito at ang Proyekto Piso na nagsisilbing dugo, gasolina, pampalakas ng inyong lingkod upang patuloy na makalikha ng mga ganitong obra. Sa mga mahilig po sa shopping ay meron po tayong link para sa online shopping platform na nasa lower left corner yung products dyan. So kagaya ng ina-explain ko before, ano man ang gusto nyong bilhin online sa mga mahilig po mag-shopping online, as long as gamit nyo po yung link natin sa video na ito, anumang item ang bilhin nyo o i-purchase ay magkakaroon po ako ng puntos or points na convertible into rewards na magagamit po ng inyong lingkod bilang resources. Kaya naman po sana masuportahan nyo rin po ang ating affiliation or affiliate campaign. Yun lamang po sa gabing ito. Maraming salamat. Magkarinigan po tayong muli bukas para sa susunod nating kwento ng alias itim na hunyango, ang pinakamapandin lang na antingero. Magandang gabi sa inyong lahat at ito po muli ang inyong Midnight DJ.